ba itong Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX? Sige, Sir Jason, kami naman nakakapunta dyan ng madalas. Oh, ikaw na, manggaling na Well, sa inyo. Go ahead please, thank you. opo, para po sa mga car servisyo natin no, na hindi pa po nakapasyal at hindi pa nakakaalam sa PITX. Ang PITX po ay ang kauna-unahang land port sa Pilipinas. No? Tayo po yung nagsisilbing gateway to Metro Manila coming from the provinces down south. Ano? Ang primary po natin, purpose po natin, kauna-unahan dyan is to help alleviate yung worsening traffic sa Metro Manila. The idea is, pag yung mga buses po natin coming from the southwestern provinces, hindi na po sila papasok sa Metro Manila. No? At hindi na sila makipagsiksikan dito. In a way, para makatulong din tayo ibsan yung lumalalang trapiko dito sa Metro Manila. And of course, pangalawa, para bigyan naman ng mataas na antas ng paglalakbay yung ating mga kababayan that we truly deserve. Alam niyo po kasi itong land port natin interconnects everybody from the south to Metro Manila and vice versa. So tayo po yung nagsisilbing gateway at nagsisilbing intermodal terminal upang sa ganun magkaroon po ng seamless, safe, efficient at maayos na paglalakbay ang ating mga kababayan. Ano po yung ruta ng PITX para masubukan naman namin? At ano-ano po ang mga madadagdag po na bagong ruta? Ako, tama po kayo. No? Parang airport po talaga rito. Kung ano yung matatagpuan nyo sa isang airport, mayroon din po tayo niya dito sa PITX. Kaya nga po tinagurian the first ever land port dito sa Pilipinas, ang Parañaque Integrated Terminal Exchange. Now, as for the routes, nung nagsimula po tayo, ang kinikater po natin yung mga southwestern provinces. Nagsisimula po yan sa Cavite, Laguna, Batangas, hanggang Quezon. And then we expanded, umabot na po tayo ng Bicol. And now, maabot na po tayo hanggang Visayas and as far as Mindanao. May biyahe na po tayo hanggang Davao City. So, ganun na po kalayo. Sa norte naman po, meron tayong mga regular routes patungo ng Baguio City. At nabanggit nyo, yung mga bagong ruta na bubuksan natin, inaasahan po natin dahil sa napakalaki ng demand ng ating mga kababayan dito down south na magkaroon po ng biyahe patungong norte. And we're hoping na this year makapag-open pa po tayo na mas maraming ruta going to the north, and of course may karagdagan din po dito sa south. Sa norte, inaay po natin makapagbukas somewhere in Pangasinan, sa Nueva Ecija, and then sa Tugigaraw, para sa ganun maserbisyo na po natin mga kababayan natin dyan. And then sa south, extend pa po natin yan, magkakaroon pa rin po tayo ng iba't ibang ruta. Pag sa ganun yung mga hindi pa natin na-tap ng mga probinsya, patungong Hilaga, talaga maserbisyo na rin po natin. Ayan, ako Miss Annie, talaga naman magbabakasyon na tayo ng magbabakasyon at talagang halika na, magbiyahe na tayo, di ba? Kung ganyang kaganda at kalinis, di ba? Oo, Miss Annie. Yes, Attorney Dot. Thank you. At matanong ko kay Sir Jason, gaano ba kayong karaming pasahero ang napaglilingkuran po ng PITX? At nasa ilan po ba ang posibleng may dagdag dahil may binabanggit na may mga bagong ruta na idadagdag? Go ahead po, Sir Jason. Thank you. On a regular basis, during non-peak times, kasi yung mga peak natin na binabanggit, yan po during Christmas, Undas, Holy Week, yan po talaga yung mga travel season. But on a regular day, we average around 100 to 110,000 passengers. On a regular day, tulad po ngayon, Monday, ganyan. Ngayon, lumalaki po yan, ng napakataas pag during the holidays. In fact, hindi nyo po na itatanong noong December, nakapagtala po tayo ng highest ever foot traffic po natin. Last December 23, nakapagtala po tayo at nakapagsilbi sa 104,000 passengers in one day. So ganun po karami yung ating mga kababayan ang napaglilingkuran at nakaka-appreciate na po ng land port natin. Okay. So, Sir Jason, I'm so sorry talaga. I wasn't aware of this PITX. Ganyan ko lang po talaga ito narinig. Sabi po ninyo kanina, at saka sinabi rin po sa akin ni Miss Rev, na para po siyang airport. Ano pong mga nakikita po dyan para mas clear po dun sa mga hindi naman pumupunta sa airport? Kasi ako, at saka siguro si Rev, kaya niya alam because she has already been to an airport. But what can people see there and how convenient is it to do the traveling through PITX as compared to other modes? Sir Jason? Well, unang-una intermodal terminal po tayo. Pag sinabi natin intermodal, lahat po ng klaseng land transportation meron po tayo dito sa PITX. Meron po tayong provincial bus, city bus, meron po tayong jeepney,
modern jeepney, traditional jeepney, meron po tayong taxis, TNVS, no? Meron din po tayong mga motorcycle taxis. And then soon enough, hopefully by this year, magkakaroon din po tayo ng LRT station interconnected sa PITX. So talaga magiging interconnected na po siya. Tapos, how do you compare it to an airport? Dito po kasi pagpasok nyo pa lang, no, ibang-iba na ito sa mga nakagawian nating passenger terminal. Unang-una, makikita nyo, napakalawak po ng space, air condition, free wifi, may mga charging stations, kompleto po sa pamilihan, kompleto po sa kainan, no? Lahat po ng kakailanganin ng isang manlalakbay napag-isipan na po natin dito sa PITX. And then pagpasok nyo po, makikita nyo po, marami po naka-display dito na mga TV monitors para makita nyo saan po ba yung biyahe nyo, ano na yung status niyan, boarding na po ba siya, delayed po ba siya, o kung ano-anong bagay tulad po na nakikita natin sa airport. Bukod dito, kompleto rin po tayo sa mga facilities, no? Pinagmamalaki natin, napakalinis natin mga palikuran. And then meron din po tayong mga breastfeeding station, meron din po tayong clinic 24/7, no, para sa mga pangangailangan ng ating mga manlalakbay. So basically, kinover na po namin lahat ng kakailanganin po, and dahil dito nakikita po natin na yung ating terminal talagang isang land port na po siyang tinuturing ko. Ano po yung makikita nyo sa airport, makikita nyo rin po dito.